Good morning mga kabisnes. So ngayon, mag land prep tayo mga kabisnes. Gagawa tayo ng plot dahil itong talong natin matanda na. So ngayon, kailangan natin mag-plot ulit dito. Papunta naman dito mga kabisnes. So ubusin natin ito hanggang doon. So mag land prep ako mga kabisnes gamit tong nito 7.5 horsepower. So ang kagandahan lang nung binili ko ito mga kabisnes, ang kagandahan lang napapabilis yung trabaho. Sa halip na mano-mano magpala ka, actually mano-mano pa rin magpapala pero hindi siya ganun katagal, hindi kagaya nung dati. So ipapakita ko sa inyo mga kabisnes kung paano to gamitin at kung anong pinagkaiba mga kabisnes, kung mapapadali ba yung gawa natin o mapapamahal tayo sa gas. So malalaman natin yan mga kabisnes. Papakita ko sa inyo mga kabisnes yung gawa ko dati katapos ko niyang gamitin ito mga kabisnes. So ito yung plot ko mga kabisnes. So ito, nakadalawang plot ako mga kabisnes. Babaguhin ko ngayon yung style ko mga kabisnes kasi nung nakaraan yung plot ko kasi mga kabisnes pang dalawahan, double row. So ganito siya, naka double row siya mga kabisnes. Medyo matanda na yung talong natin mga kabisnes, pero kahit papano nagbibigay pa rin ng bunga yan, nakaka-harvest pa rin tayo dyan mga kabisnes. So ang ginawa ko mga kabisnes, ayan, single row na lang. Kaunti lang yung matatanim, pero ang kagandahan lang nito mga kabisnes, wala siyang kaagaw sa abono na nilagay natin kasi may basal tayo dyan mga kabisnes eh. Nagbasal tayo dyan na simula rito 5 sako bawat row. 5 sako yan mga kabisnes hanggang doon sa dulo. 5 sakong ipot ng manok mga kabisnes, chiking dang. Eh dito, ang ginawa ko kasi dito mga kabisnes, 8 siya, kaya lang nasa gitna. So may part na maliliit mga kabisnes. So try lang ng try mga kabisnes. Subukan naman natin dito ngayon sa single row. Papakita ko sa inyo mga kabisnes kung anong gamit nito mga kabisnes. So as usual, bago natin gamitin, check muna natin lahat. Okay yung gas niya mga kabisnes. Dito tayo sa oil. Okay din yung oil niya mga kabisnes. So subukan natin. Choke muna tayo. Choke. Hindi ka pala muna inon ha. Naka-off pa yan mga kabisnes. Saka natin i-on. Simulan natin mga kabisnes.
tinakpan natin mga ka-business yung alaga natin mga ka-business for the safety lang, kasi malay natin biglang umulan, at least safety na siya. So laging ganun mga ka-business, pagkatapos gamitin takpan kagad para hindi masira basta-basta. So ito siya mga ka-business, ito yung agi niya ngayon. Yan, pagkaganda mga ka-business. So ngayon gagawin natin mga ka-business, kasi ito flat na rin to siya, hindi ko na babaguhin to. Ito yung una kong flat mga ka-business, dalawahan yan siya, double row. Pero hindi ko na babaguhin yan, lilinisan na lang yan mga ka-business. So ang susunod natin gagawin mga ka-business, maglalagay tayo ng basal. So basal application mga ka-business, chicken dung. So bago yon, maglalagay muna tayo ng tali. Pero sa ngayon dito muna tayo mga ka-business, kasi may bisita kung dumating, si tatay. Baka may mga tanong, so kausapin mo natin. Pero maya maya tutuloy din natin mga ka-business. Bisita tayo mga ka-business, kaya mamaya babalik tayo doon ulit. Ano yung mga bisita? Mo itong po ano nila. Kinanglan ito nga. Pero nalingkot na ito. Yan. Ngayon ang susunod natin gagawin mga ka-business, lalagay tayo ng tali para kahit papaano hindi naman tumabingi yung plat natin. So simula rito mga ka-business, may sukatan ako para pantay-pantay yung distance nila mga ka-business. So simula dito mga ka-business, lalagyan natin dito ng kahoy. Tapos lagyan natin ng tali mga ka-business. Ganon din doon ka-business ha, nakasukat din dapat. Ngayon ang kasunod natin gagawin mga ka-business, maglagay tayo ng abono. So chicken dung lagay. Dahil maiksi lang mga ka-business, di kagaya nito, mahaba yung dalawa na to eh. So ito dahil maiksi lang siya mga ka-business, pwede na dyan tatlo mga ka-business.
mga kabisnes dahil na nalagyan na natin siya ng chicken dung. So ang susunod natin gagawin mga kabisnes is stock pa na natin. Ito mga damo-damo mga kabisnes, sama natin to. Kasi magiging abono din to balang araw mga kabisnes eh. So ayan, natapos din mga kabisnes. So ngayon, i-plat-plat lang natin sa ibabaw ng kaunti. So ayan mga business, natapos natin. So may kaunting dagdag lang ako mga ka-business na tip. Yung chicken dung na gamit ko mga ka-business, ano yun siya, bale na-stack ko na siya ng mga 3 weeks. So ibig sabihin, mainit-init pa yun siya mga ka-business. Kapag ginamit natin yun kagad, kapag tinaniman natin ito kagad, may posibilidad mga ka-business, masusunog lang yung tanim natin. So itong ginawa ko mga ka-business, dahil ang chicken dung na gamit ko medyo bago pa, ito siya mga ka-business, pauulanan muna natin to. Init, ulan, init, paarawan natin siya, painitan, tapos paulanan, at least mga 1 linggo or 2 linggo. So kahit papano, yung init nun sa ilalim niya, yung moist niya, so makakasingaw na siya mga ka-business. Kaya pag tinanim natin yung halaman natin, so hindi na siya iinit, hindi na masusunog yung tanim natin. Ngayon, kung ang chicken dung nyo mga ka-business, ina-stack nyo na siya ng almost more or less mga 2 buwan mga ka-business. Kapag na-stack nyo siya ng 2 buwan or mas higit pa sa 2 buwan, mas maganda yun mga ka-business, kasi pag nilagay nyo siya dito, pwede nyo na kagad taniman. Halimbawa ganito, pwede nyo kagad taniman to ngayon mismo pwede taniman. So yun lang pinakaiba mga ka-business, kung na-stack na ba, kung na-decompose na ba o hindi pa yung chicken dung nyo. So paano ba yan mga ka-business, hanggang dito na lang. Sandali, baka may magtanong mga ka-business kung
magkano ba yung price nito mga ka-business, yung hand tractor natin, hand cultivator. So ang halaga nito mga ka-business is 26,000. Sa 26,000 na yun mga ka-business, may kasama na yung gulong, dalawa. May kasama siyang dalawang gulong, tapos may kasama siyang rotavator, ganun din, dalawa, kabilaan. Tapos may deck chair din siya mga ka-business. Yung panggawa ng tawag ito, pangtudling siya mga ka-business. So para siyang araro, 'di ba? Araro mga ka-business, isa lang. So yung sa atin, dalawa yun siya mga ka-business. So ibig sabihin, paghiwalayin niya yung lupa, pangtudling siya mga ka-business. Hindi ko naman yung nagagamit mga ka-business, dala na malawak naman yung space ng ano ko, yung plat ko, malawak yung space ng kanal. So hindi ko nagagamit yon. Nandyan lang siya, baka safety lang natin kasi baka dumating yung araw, gamitin natin sa ibang tanim. So ito siya mga ka-business, yun niya, ang halaga niya mga ka-business is 26,000. Sa 26,000 na yung mga ka-business, para sa akin para sa akin, hindi na lugi mga ka-business. Dahil nakita nyo naman, mabilis siyang palahin. Kapag nadaanan ng hand tractor natin mga ka-business, madali siyang ipala. Yung tipong akala mo nagpapala ka lang ng buhangin mga ka-business. Pero kung hindi mo yun padaanan ng ganon, yung mano-mano lang mga ka-business, matagal, masakit sa kamay. Kaya para sa akin, yung 26,000 na hand tractor natin is panalo na mga ka-business. So paano yan mga ka-business? Sana sa mga baguhan natin dyan, yung mga gustong magtanim o kaya yung mga nagtanim na pero baguhan, sana sa video natin mga ka-business, mayroon kayong kahit kaunti man lang na natutunan sa video natin. Sa land prep, tapos basal fertilizer, organic tayo mga ka-business sa basal natin. Ngayon kung mag-synthetic tayo, nasa atin na yun, pwede rin ang organic yung drenching natin, pwede din synthetic, nasa inyo yun mga ka-business. So kung kulang kayo ng organic fertilizer, pwede mag-synthetic mga ka-business. Marami din tayong mga ano doon, marami tayong malalaman doon sa kahit sa pagbili nyo ng seeds mga ka-business, may nakalagay na doon kung paano nyo applyan sila ng synthetic na fertilizer. Pero kung sa organic naman, manood lang kayo ng manood mga ka-business, kasi ako actually organic at saka synthetic, dinahalo ko lang mga ka-business. Pag medyo marami yung organic ko, puro ako organic. Pag kinapos ako sa organic, gumagamit na rin ako ng synthetic. So depende yon sa inyo mga ka-business kung gaano kadami yung organic nyo, o kung wala kayong organic, synthetic lang. Sa inyo yun mga ka-business. So paano ba yan? Hanggang dito lang mga ka-business. Medyo mahaba na yung ano natin at saka mainit na. So thank you sa panonood. Maraming salamat.